Good morning. Kasakit pag-antos di sampay, walay bili ang luha o kamatayo. Hello! Hi, good morning sa Iduhurot. To Sister Tisinavia Iglesia, hello te. Good morning. To Brother Julix Paraninuditan, good morning. Hello, kumusta ka mong tanan? Andito na naman ako magdala na po ng balita, ng mensahe, sa atong association. Sa atong mga kaubanan diri sa social media na kanang walay mga message na kulang pa sa natutunan, so atong dagdagan. Okay. So, hi, good morning sa Izuhurot. Andito naman ako, ang inyong Sister Mitus, mabalik na po, og live video. So, samahan niyo ako and we will discuss a very beautiful message once again. Hello to Sister Tisinavia Iglesia, good morning. Divine Master, Master Junior, and SD, and Tuday, Meets, and two listeners, and Lynn, sa imong lecture. Hello, te. Salamat, te. Okay. To Sister Rita Palapak. Hello, Sister. Kumusta? Dapat nagprinsesa ka doon sa yung conference, no? Dapat nagprinsesa kayo. Kahit hindi nakuha yung queen, pero there's a lot of pwede man mag-princess kayo, no? Yung sa MSD Ruby, halimbawa, may maraming mga MSD na naka-attend doon sa conference. Kahit hindi kayo na queen, sali kayo. Kahit second princess, first princess, third princess. Suliton ang panahon habang nandun kayo sa conference. So, sa sunod na Mayo, join kayo sa mga activities. Suliton ang inyong hangpagod, ang inyong mga gasto sa pag-anto sa San Jose Dinagat. So, inyong suliton iyan. Join mo og mga queen and princesses and princesses. Kahit dili queen. Kumpati ka dyan. Okay. Hello to Brother Rodelio Desversosa. Kumusta, Brad? Kumusta na ang injury mo? Okay na? Relax lang. Hindi mo na trabaho. Just relax. Para speed ang imong recovery. To Sister Precious Ali. Hello. Kumusta? To Ryan Arla Madrid. Hello. Kumusta? To Sister Josefina Laurina. Hello. Kumusta? Okay. Magsimula na ata kay murag taas-taas na po ng atong journey karon. From the material world to spiritual world. Nandito man tayo sa material world. Pasukin natin ang spiritual world. Okay? So, daghang salamat sa inyong pag-attend karon sa atong lectures once again. Kung hindi kayo
maka-attend nito, inyo na lang uliton. Mamaya, baka busy kayo. Oh? So, inyo na lang, yan ako, boses. Murag, naidukoy nga sige balik-balik. Okay. Hello po, Divine Master. Master Win Idiray Cleo Senior. RPBME Supreme President and Founder. Hello po, Divine. Kumusta po, Divine? And good morning, good afternoon, good evening sa imo. Divine, nandito na naman po kami sa social media. Andito ang mga membro o mga katawhan nimo na minaw na pud sa imuhang message. I wish nga mubukas ang among mga kaisipan, ang among mga dughan, o matabangan ang among mga pagkatawo nga di pa kami karon sa material world. Please guide us and bless us po, Divine Master. Sa imong mga kaubanan sa apat na sulok ng daigdig, hello Dr. Yuj, hello Captain Kapuljuri, hello Lolo, at kumusta po? Good morning. Sa atong beloved Master Win Buray Clay Jr., RPBME Supreme President. Hello po, Master. Marajaw na adlaw sa imong huro, sa imong diha, o sa imong mga kaubanan sa New World Spiritual Division. Hello po sa inyong hurot. Andito na naman po kami. Tulungan niyo po kami na makaunawa sa mensahe. O gandito na po ang inyong Mitos Ilis po. Mag-deliver MSD representative po dito sa social media. Oh, hello po, Madam Gwen Doleni Cleopols. Hello po, Madam. Marajaw na adlaw sa imo diha. Sa San Jose Dinagat. And thank you sa pag-join ng live video ko karon. To Sister Vilma Ditan, hello. To Sister Maria Lolita Bahaw, hello. Oh, good morning sa inyo, Ruth. Nangaon na mo, mahaw na mo, niudto na mo. Oh, so hala. Let's begin na. Murag gihangak na ko. Okay. Message. I wish that this handy pamphlet can enlighten your questions regarding our association, the PBME Incorporated. We in San Jose, the main office, expect that your worries and problems will at least be given priority through this simple but concise series of questions and answers regarding our field. My hopes for betterment of our organization depend upon yourself on how you will understand this series. We hope for your quick response. Yours truly, Master Win Buray Cleo Jr., our PBME Supreme President. Tanong. Ano ang maramdaman ni Master kung ang kaniyang mga kamag-anak ang lalabag sa kaniyang batas? Totoo ba na ayaw ni Master na mahiwalay sa kanya ang kanyang mga kamag-anak? Mga kapatid ko, masasaktan talaga ako kapag ang aking mga kamag-anak ang lalabag sa aking batas. Hindi ako nasasaktan kahit hindi ako ginagalang nila. At hindi rin ako nasasaktan kahit hindi sila naawa sa akin. Dapat lang na hindi sila maawa sa akin dahil hindi nila nararanasan kung ano ang aking nararamdaman. Ngunit, masakit sa aking kalooban dahil ayaw ko sanang mahiwalay sa akin ang aking mga kamag-anak. Ngunit, wala akong magagawa. Samantala, kung titingin ako sa unahan, makita ko roon ang mga taong nagmamahal sa akin ng tunay kahit sila'y hindi ko mga kamag-anak. Ngunit, aanhin ko ito sa sinasabi ko na sa inyo na wala akong magagawa dahil marami at mabibigat ang aking mga gawain. I am now pressured with heavy things. I could not tackle problems materially anymore. Kayo na ang bahala dyan. Kung ikaliligayan yung mawalan ako ng buhay, ikaliligaya ko rin yung hindi
Labag sa aking kalooban ang pagtanggap sa aking kamatayan kung yun ay ikaligayan nyo. Kung tinanggap ng ating Panginoong Hesus ang kamatayan at siya'y pinagtaksilan ng harapan, bakit hindi matanggap ninyo ang inyong Master na ito'y buhay ko'y nanggaling sa Kanya? So, huwag kayong maniwala na ako'y matatakot. Okay, this message ay para sa mga kamag-anak, kadugo ng atong beloved Divine Master. So, forgive me if I am discussing this kasi hindi ko po pwedeng paktawan. So, kailangan ko po basahin dahil ito na po ang nakatakda na basahin. So, patawarin niyo lang ako kung I am very frank and very straight, direct to the point. Okay? So, for me, you guys are very blessed kasi malapit kayo sa puso ng Panginoon. At nahalubilo ninyo, nakayakap kayo, nahawakan ninyo, nakalong kayo, at marami kayong mga naobserbaran at na-witness. And you are so lucky, blessed na kayo'y nagiging napiling mga kamag-anak at kadugo. Pero sabi ni Divine Master, nasasaktan ako kapag ang aking mga anak, kamag-anak ang lalabag sa batas. It's true. The Father, the feeling of our Father, the same. Kung tayo ay mga suwail, pasaway, matigas ulo, at hindi musunod sa kanyang mga kautusan. Yes, we believe Divine Master, we believe PBMA, but how about the teaching? How about the doktrina? Ginasungag, gilabag, gisulod sa bulsa, giapakan. So marami yan, nakikita ko. And even in my island, nakita ko doon na maraming mga kamag-anak si Divine Master na may mga kaklase sila taga Siargao, may mga kaibigan silang taga Siargao, ang mismo taga Siargao nagsabi, ano ba yung mga ikliyo? Ano ba yung mga ano? Sabi ninyo na ano yun, ganon. So, that time, we don't know on how to tanggol. We don't know on how to express or to protect the name of Ekleo. And we don't know how to protect the name of PBMA because may mga kamag-anak si Divine na nakita ng mga non-members na sila'y nagbibigay ng dungis o putik sa ating banal na asosasyon. And it's true. Even when I was in San Jose, 14 years, I was studying in Don Jose College. And may mga classmate akong mga kamag-anak ni Divine Master, mga kadugo ni Master Junior, na ako mismo naka-observe, and I was like, what happened? Oh, what happened? Bakit sila ang gumagawa? But I never understand that time. But now I understand. Kasi sabi naman ni Divine, gagamitin niya ang kaniyang mga anak para pagsubok sa ating mga kaisipan, sa ating panindigan at paniniwala. So hopefully, dahil kayo man ang swerte, kayo ang blessed, na napilian ng mga kadugo, kaparinti, kamag-anak. So hopefully na you do the righteous in life and ipakita ninyo na isa kayong mga good role model, na ipakita ninyo na nagdadala kayo ng pangalan ng ating Divine Master and Master, na ipakita ninyo na kayo yung titingnan namin na makita namin na wow, amazing. Wow, kahanga-hanga. Wow, they understand each other. Wow, they have love to each other. Yeah, all of us, we have a dysfunction family. And I do. Pero I let go of my hatred. I let go of my pain and yung mga galit at inis ko sa aking mga kamag-anak.
Kasi human is human. We cannot say this person, be good. Pero iba talaga ang kanilang landas. So, nandito naman ang batas ni Divine, nandito naman ang doktrina, nandito naman ang PBMA. So, sabi ni Divine, wala akong magagawa. Kung kayo na nandito sa aking tagiliran o sa aking paligid o sa aking harapan, ay hindi ninyo ako minahal. Hindi ninyo minahal ang doktrina ng PBMA. Hindi ninyo minahal ang asosasyon, wala akong magagawa. Dahil doon sa unahan ay mayroon pang mga tao o membro na tunay nagmamahal sa ating asosasyon o sa atong Master Junior. See? Sabi niya, ang bigat ng mission ko, sabi ni Divine, I am now pressured with heavy things. It's true. To carry a lot of people. To carry na isang asosasyon na maraming pasaway, maraming mga gahig ulo, maraming mga patuo-tuo, maraming musungag, maraming mga plastic, mga pakurun-ingnon, maraming mga manipulation, maraming mga hindi nagpakatutuo sa kanilang mga sarili. Of course, it's adding the pressure of our Divine Master and Master Junior and the PBMA. Kasi isip talaga nila na maturuan tayo sa kabutihan, madala tayo sa kabaitan. Pero namadyo'y musungag, namadyo'y mutipas, namadyo'y magsarili ng ilaha mga mundo. So it is very heavy na makonsumisyon ka dito, makonsumisyon ka doon, paglingon, makonsumisyon, paglingon, makonsumisyon. I can feel it. I can relate Divine Master feeling. You don't have much time to yourself. If you are so caring and loving and want to implement the righteousness and the association, wala ka nga time sa sarili mo eh. So it's very, very heavy materially. Kaya sabi ni Divine, bahala na kayo. Ang musunod sa batas ng PBMA, ako. Ang dili pod, way problema. Anak ra. Dalawa nga tong daan. Doon ka dito. Anak ra. Ang buhay dito sa mundo. Ikaligaya na niya kung hindi kayo mulabag sa batas. Ikaligaya din niya kung mulabag gihapon mo sa batas. Wala day problema sa iya ha. So, tingnan daw ninyo si Jesus Christ. Tinanggap niya ang kanyang kamatayan. At tinanggap din niya na siya'y pinagtaksilan. So, the same with Divine, the same with Master. Na-accept na lang nila iyon na mga pagsakripisyo na taksilan sila, ilaron sila, lukuhon sila, iskamon sila, gahi pa jud tag ulo. So, sabi ni Divine, nandito na sana sa inyong harapan pero hindi pa ninyo tinanggap. Nandiyan na ang batas, nandiyan na ang material body pero hindi pa rin pinakinggan. Marami sa inyo na nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan lamang because of feeling like we're blood. Sabi ni Divine Master, remember, kanya-kanya ang kaligtasan. No one is exempted. Even my child, wala silang mga pribilehiyo, mga bagsakon nilang PBMA. Hindi sila binigyan ng pribilehiyo na ilahang wasakon, ilahang anuhin ang mga tao, ilang saktan, ilahang ilaron. Wala silang mga karapatan yan. Yan ang sinabi ni Divine Master dito sa kanyang mensahe. So, kung kayo'y hindi maniwala sa doktrina ng PBMA o mga pagtuturo ng PBMA, kayo na iyan ang bahala. Kasi marami sa inyo nagsabi, niwala mo na kang Divine Master. Pero how about ang pagsunod sa doktrina? Layo-layo, no? Kagaya lang yan sabihin na, I believe in Jesus Christ. So, how about Jesus Christ teaching? Nisunod ka ba? Obedient ka ba? Diba? There is a gap in between. Believe and being obedient. Magkaiba yan. So, kailangan together yan.
Together. Okay. So, pagpasensyahan na ha. Kasi nandito man sa mensahe. Bakit hindi natin dapat gawin ang mga bagay na hindi itinuturo sa atin? Bakit kailangan sumunod tayo sa mabuting daan sa ating buhay? Kaya itong lahat, itong ating samahan ay para sa ating lahat. Dahil ang Diyos nagsabing, ang lumapit sa akin, ito ang sabi ng Diyos, magpunta kayo dito sa akin upang magbago at malaman nyo rin kung ano ang ibinigay at inituro sa akin ng Panginoon. At dahil rito, kayo ay sa akin. Kaya kailangan sumunod kayo sa aking batas. At kailangan magpakabuti kayo. At huwag kayong lumabag sa mabuting daan sa inyong buhay. Huwag ninyong gawin ang mga bagay na hindi itinuturo sa atin ng ating Panginoon dahil yun ay labag sa kanyang kagustuhan. Mga kapatid, ito po ay isang gawa ng ating Panginoon. Ipinakilala sa atin, ngunit tayo'y mga taong nakatira lamang sa mga bundok na hindi makita sa mga mata ng tao. So, sabi ni Divine Master na, bakit hindi natin dapat gawin ang mga bagay? Diba? Kasi ang bawal kasi masarap gawin. Ang bawal, exciting. Ang bawal kanang thrilling, di ba? O pag magloko-loko kayo, di ba? Murag ma-excited kayo na mayroong kayong nasaktan, mayroong kayong na-scam ng mga tao, naloko ng mga tao, parang katuwaan ninyo ba? O kahit tinuruan kayo na huwag kayong mangloko, huwag kayong mang-scam, huwag kayong magbisyo, huwag kayong mangdurugas, huwag kayong mang-api, mangbuli, mangutya, tinuruan kayo yan, pero mo sibag jud mo gawa jud mo ng hindi mga mabuti. Siguro kay ang bawal masarap, no? So, bakit kailangan sumunod tayo sa mabuting daan? Sa PBM, sabihin ninyo, PBM ira na. PBM ira sa inyong paningin. Pero kung inyong timbangon, ang mga pagtuturo sa PBM, ito ay inyong mga kaligtasan. Tinuruan kayo ng kabutihan. So, bakit mutipas pa, Jud? Bakit mo gawa pa, Jud? Because of your material brain, your material mindset, na isip mo wala kayo kamatayan, isip ninyo na kayo na ang makapangyarihan, isip ninyo na kayo na ang lahat, kayo na ang nakaalam lahat, hindi kayo natatakot na mayroong Diyos, nagsiga ang mata. So, sa PBMA, sabi ni Divine, well, ang musunod sa batas ng PBMA, yun ay akin. Pero yung hindi musunod sa batas, alis kayo, layas kayo. Kung gusto ninyong magsarili ng grupo, kay ito ay paglabag sa batas ng PBMA, alis, layas. Yun man ang sabi ng atong Divine, yun din ang sabi ng Panginoon. Kung musunod kayo sa iyahang 10 utos, kayo ay sa Diyos. Kung musunod kayo sa mga aralin ng ating Panginoong Hesukristo, kayo ay sa Diyos. Pero kung hindi, kanino kayo? Sinong amo ninyo? Is Satanas. Si Lucifer. Yun ang inyong mga amo. Okay? Nagkamali ba ang hula sa ating mga magulang noon na ang mayayaman lalong madagdagan ang kanilang kayamanan? At ang mga mahihirap lalong madagdagan ang kanilang kahirapan? Kung sa inyong paniniwala, hindi nanggagaling ito sa ating samahan, sa ating Panginoon, huwag na lang ninyong pag-usapan yan. Mabuti pa, umalis na lang kayo dito. So, may mga hula-hula ang mga membro sa PBMA, sa ato mga ancestor noon, na ang mga mayayaman daw ay lalong yayaman. Ang mga mamahihirap ay lalong hihirap. So, ang samahan natin, kailangan mahalin natin. Kung bagat, isaisip mo, hindi galing ito sa Panginoon, huwag na lang isipin. Huwag na lang isalita natin. Huwag na lang ibigas natin.
o bibig mo o kung hindi alis na lang kayo dito. I hope you will understand. I repeat, this organization is an organization in order that we the Filipino people will fully know what is material and spiritual. With the guidance of the Spirit today of Dr. Yuj Tubar, you must learn the teaching of Dr. Yuj Tubar. Sana sa taong ito, dahil sa panahon ngayon na parang nahihirapan pa tayo sa ating pamumuhay at mangyaring magpatuloy ang pagtaas ng mga bilihin at pagbaba naman ng mga pagbili sa produkto sa mga mahihirap. Tandaan niyo ito, alalahanin niyo na ang hulang ito ay galing sa ating kanunuan noong mga araw. The rich will become millionaire, the millionaire will become millionaire, and the poor will become poorer. Ang mahirap ay lalong maghirap. Yun ang sabi ng mga kanunuan. Nagkamali ba sila sa kanilang mga hula? I think those people who whisper that words, those are the people who were possessed by God or maybe the Spirit of God. Sabihin natin na ang mga taong yun ay nagkamali? Of course, they are maybe wrong, but they are more right. It's true. Look at the world now. Oh, look at the world now. The rich become rich. The poor become poorer. Oh, nakita ninyo yan? Oh, tingnan na lang ninyo dito sa among lugar diri. Oh. Ang sitwasyon dito, ang rich nagiging more rich. Oh, dahil maraming mga bill or mga batas dito nga binago ngayon dito. So it's for rich people. It's not about for the poor people na mga sitwasyon. Hindi na lang ako basta yun ang mga nangyari. Mayroon nga nipasa dito kanina na bill diri sa Amerika na it's represent na ang mga millionaire ay lalong magiging billionaire. See? Okay? So, totoo daw, sabi ni Master, na yung mga kanunuan noon na naghula-hula. Oh, so it's possessed by the Holy Spirit. Sila, paningin nimo, pag-observe nimo na nagkamali sila sa kanilang hula, observe nimo na nagpatuo-tuo sila. No, sabi ni Divine, they are right. Na ang mga mayayaman, lalong yayaman, ang mga mahirap, lalong mahihirap talaga. Oh, kasi sa sitwasyon ngayon sa mundo natin, maraming mga taong yung mayaman sila. Some of them ay may mga mayaman na nag-import sila their kayamanan through their yung sakripisyo nila ba, yung mga pagtitiis nila, yung kayamanan nila ay galing sa malinis na pamumuhay. Yung kayamanan nila ay in a righteous. May mga taong yung mayaman dahil nagsikap, nagtiis, nanalig sa Diyos, at ang kanilang mga pinagtiisan na mga kayamanan ay galing sa kanilang mga hard works. But some of the billionaire rich people here in the world, nagkaroon sila ng mga kayamanan through drugs. Mayaman na, the more na nayayaman. Sa mga pang-scam sa mga tao. At sa mga pang-manipula, panguha ng mga ari-arian na hindi sa kanila, nagiging mayaman. Yung mga lupa ninyo noon, binili lang ninyo ng 5,000, 1,000 pesos. Pero ngayon na panahon, sano si dinagat? Milyones na. Sabi ni Divine, nakisaw-saw sa pawis ng Panginoon. Walang mga pagtitiis, walang mga paghihirap. Pero sila ngayon ang nag-enjoy ng mga milyones. Kaya nga, the rich become richer and the poor become poorer. Kay maraming mga
mga taong yumayaman dito sa mundo, nagkakaroon ng mga ari-arian, mga foundation sa kanilang mga buhay, marami sila. Pero saan nila kinuha yung pera? Saan nila yun kinuha? Sa maruming paraan? Sa pang-scam? Sa pangilad? Sabi ni Divine Master, kayo membro sa PBMA, kung magtrabaho kayo, halimbawa sa gobyerno, kasi tatlo yan ang turo, follow the law of God, follow the law of PBME, and follow the law of government. So kung magtrabaho kayo sa gobyerno, be honest, be sincere, be loyal of what your position and your status in the government. Hindi muupo lang kayo dyan because you want to get rich, you want more money na ipapasok sa bulsa. Sabihin ninyo na ang honesty, sincerity is for PBME only? No! No! Magtrabaho kayo sa gobyerno, i-apply ang honesty, sincerity, loyalty. Sa ilalim ng chapter, i-apply ang sincerity, honesty, loyalty kasi yun ang inyong mga posisyon diha, mga officials or mga members. Sa inyong ilalim ng bahay, husband and wife and children, family, friends, neighbor, i-apply ninyo yan mga sincerity, honesty, loyalty. Kasi is general nga yung teaching na honesty, sincerity, loyalty. So paano kayo magtrabaho kayo sa gobyerno? Puro kayo mga pagnanakaw, puro kayo mga minus sa mga kwarta. Magic-magicon ang number. Magserbisyo man kaya sa mga katawhan, kailangan honest, sincere, and loyal. Hindi lang yung ang tiyan ang pinalaki. Hindi lang yung bulsa ang pinalaki. Kasi sabi ni Divine Master, marami sa inyo, panay ang kain, panay ang nakaw, hindi pa rin nabubusog. At the same time, inapakan ninyo ang batas ng Diyos at ang batas ng PBMA. Wala kayong galang, wala kayong takot. Mayroong iba diha, magkatuo-tuo na sila daw ni Divine Master kay para makapira. They're rich and they become richer and richer and more richer. Yung ba mga ninyo sa inyong mga status karon? May mga membro sa PBMA, makisusyo na negosyo, later on, nga bankrupt, kay nakuha na ang kwarta, gina-scam ang mga membro. What happened with your sincerity, loyalty, and honesty? Kayo ang nagpakayaman, ang iba sobra na hirap. Yung mga pira na yun ay galing sa kanilang mga pawis at pagod at mga paghihirap nila. Tapos iskamon lang ninyo in just a blink of the eye. What kind of member are you? Just the name? Just wearing ring? And how about your action? And how about your mga ginagawa? Nakapattern ba yan sa PBME or wala? Kasi marami sa inyo ngayon, claim lamang na I am a PB member. I believe Divine Master Rubin Nidiray Clio Sr. and Master Rubin Buray Clio Jr. and Spiritual Division. Yeah. How about sa inyong mga ginagawa? Marami kayong gipang scam, gipang loko, gipatuo-tuo. Mga ginamit ninyo ang pangalan ng ating asosasyon para lang makapira. So yun ba ang mga natutunan ninyo sa PBME within 60 years? 1965 until now? Yun ba ang mga tinuturo? Lumabag kayo. Hindi yan ang mga turo sa PBME. Nagmalabis kayo dahil kayo akala ninyo kayo na ang makapangyarihan, mga mayaman na kayo. Mga ugali na ninyo, walang hinto ang mga kaugalian na mga plastic, pakaroon ingnon, duha-duha, mutual, namangka ng maraming master. Mga pagtuturo ba yan sa PBME? No! Okay? So kayo, kay mga pinili man kayo ng Panginoon, ayusin na ninyo inyong mga sarili.
Ayusin ninyo ang inyong mga ginagawa. Kung nakasubaybay pa ba na sa PBMA. Kay wala kabuluhan ang inyong pag-present na PBMA members. Pero kung titingnan, bagsak ra gihapon. Okay? Okay. Nagkamali ba ang hula sa ating mga magulang noon? Okay. Na ang mga mayaman? Sabi ni Dibay na hindi sila nagkamali. So, kailangan na inyuhang mahalin ang ating asosasyon kay ito ay galing sa ating Panginoong Diyos Hesukristo. Okay? So, hopefully you will understand na ang ating association, ito ay tinatag dito sa material world para ang lahat ng mga Pilipino na magkaunawa sila material and spiritual. There is a material side. Ang material side, tinuruan kayo mamuhay, maghanap buhay, mag-livelihood, magtrabaho ng malinis. Tinuruan kayo nga muatin ng atong mga conference. Tinuruan kayo magpakabait. Lahat iyon. Tinuruan kayo na hindi magsakit sa kapwa ng tao. Makikita ninyo yan, ma-observeran ninyo yan sa material side. Tingnan ninyo ang inyong mga tahanan o ang inyong mga relasyon sa inyong bana, sa inyong asawa, sa inyong mga anak. Tingnan ninyo yan. Dahil kailangan inyo na studyhan. Kasi it's not just your relationship to PBMA, but also your relationship to your family inside your home and to your kapwa, people around you. Kung paano ninyo sila gitratar, kung paano ninyo sila respeto, giunawa. Iyon ang mga pagtuturo sa PBMA. So, ang ating association, material, tinuruan kayo. Malinis, marajaw na batasan, may paggalang, pag-acknowledge sa ng Panginoon. Sa spiritual, ito da yung mga batas na ginaturo sa inyo. Mga aralin, na magdasal kayo. Kung saan kayo magpunta, magdasal. Magamit kayo ng DW. Maggamot kayo. Yun sa spiritual. Muatin ka muna mga lecture and training ng ating association. Yun ang spiritual. And in your relationship to God, sa our Divine Master and Master, and SD, kailangan continue. Sa spiritual, iyan ng mga pagtuturo. Okay? So, sabi ni Divine, ang ating association, very lucky because Dr. Yuj Dubar ay nandito sa ating association. Naghihirap siya. Pinahirapan niya. Siya'y katuwang sa pag-founded, pag-establish ng ating association. So, kaya, kung nagtiis ang atong mga four corners of the world, atong mga New World, atong Divine Master and Master, bakit hindi rin tayo magtiis na atong irepurma ang atong mga kaugalian, ang atong pag-ibig ba? Ayusin na ba yung inyong mga pag-ibig, ha? Kasi marami kayong mga pag-ibig dyan. It's okay to love all people around the world. Yeah, love your neighbors, love your kapwa-tao. But again, you have to stick kung ano ba talaga ang inyong grupo. Hindi kayo yung marami. Marami di ay mo bana. Marami di ay mo asawa. Kailangan stick to one. Kung sino yung inyong Diyos. Hindi na kayo na marami pang Diyos na inyong pagaludhan o pagabaw-bawan. Kasi sinabi ni Master Junior, wala na kayong ibang mortal na pagasundan at pagaludhan. Kaklaro, ana? So, kay nagtiis man ang atong ministro, ato po tarungon na nato mga sarili. Iwasan na ninyo yung mga pangluko sa mga tao, iwasan na ninyo yung mga pangpatuo-tuo, panlinlang sa mga tao. Saan yan patungo? Sa ano yung mapupo ninyo? Anong mapitas ninyo iyan? Stop it! Kasi hindi maganda sa isang membro ng PBMA na yun ang inyong mga ginagawa.
Okay? So sa pamumuhay naman, yes, sa ating bansang Pilipinas, the previous administration, yeah, we experienced maraming mga mahal, mga palitunon. Yeah, na-experience yan ng Pilipinas na mahal jud ang mga palitunon. Oh, sabi ni Divine, paminsan, makaranas din kayo na ang mga bilihin ay mura. It's true. Utigra dito gayon. Makabili na kayo ng 20 pesos na bigas, no? O, kaswerte na ninyo. Pwede na kayo magkain ng bigas unlimited. O, swerte ninyo. And then, ang kupra ngayon. Sus, for the first time in my life, ngayon pa ako nakarinig na mahaba o mataas ang presyo ng kupra. O, noong unang panahon, sobra na kabarato. Halos, sus, ginoo ko. Ngayon, ang haba ng ano. And then, have you noticed, yung mga elektrisidad ninyo, mga bill ninyo sa electricity, na-notice ba ninyo? Mahal pa ba ang mga babayarin ninyo? Kasi sa Siargao, mababa lang ang mga binabayaran doon ng mga pamilya ko. Kahit maraming ginagamit, compare that previous, ang mahal noon. Pero ngayon, baba. Oh. So, kaya sa ito sabi ni Divine na, the same din yan sa buhay ng PBME. Mayroong problema, mayroong kaginhawaan. O, mayroong mga paghihirap, mayroong kaligayahan. Kasi nandito kayo sa mundo, spiritual and material, ang inyong pinag-studyhan. Okay? So, itong mga, mga kanununuan, tama sila. Ang mga rich become millionaire. And the millionaire become millionaire. And the poor become poorer. Yeah, they are right. Kasi they are possessed by the Holy Spirit of God. Sabi ni Divine Master. Bakit hindi dapat kalimutan natin ang pagpakumbaba? Pagtitiyaga. Kung ikay isang totoong membro ng PBMA, ano ba itong ating misyon? Marami sa atin ngayon, mga membro sa PBMA, ay mahirap ibaba ang garbo. Right? Yeah, nagsuot na gitag singsing, pero na may depekto ang atong mga puso. Na may depekto ang ating mga kaisipan. Sablay ba? Sablay. Kasi ang pagpakumbaba ay hirap gawain. Okay? So, nangyari na ba yan sa inyong mga buhay? Na marami tayong mga kakonflict? Nagpakumbaba ba kayo? Sa inyong ilalim ng chapter, marami kayong mga kakonflict na mga brother and sister. Inyo ba yan project or inyo ba yan gi-perform or pinakita ninyo na mayroon nagpakumbaba? Wala siguro, no? Kaya ang isang chapter, pag ang mga membro doon ay may pagkumbaba, may pag-unawaan, may pagmamahalan, may pagbigayan, mayroong pasensya, mayroong pagdarasal, mayroong panalig sa bawat isa, na they can do it, like support each other. Diba? Ang ganda ng isang chapter. Pero kung ang isang chapter ay mayroong mga matag-as na garbo, o mga hambog, mga pride, sabihan mo, ayaw magpakurikta. Musuggest kag suggestion, ayaw makinig, kay sila na raw ang opisyalis. Kay ayaw magpakumbaba. So, ganoon din ba kayo sa ilalim ng bahay? Ikaw ba na, hindi ka magpakumbaba? Ikaw asawa, hindi magpakumbaba? Ikaw anak, hindi ka magpakumbaba? O, kung mayroong apoy, ay kailangan mayroong tubig. Sabi ni Divine, buhusan ninyo ng malamig na tubig ang apoy para hihinto. At huwag nang dagdagan pa ng apoy. Kasi lalong itong sisiklab. So sa ating mga PBMA, di ba pakumbaba man ang ginaturo sa atin? Naranasan na ba ninyong magpakumbaba? Napakasarap magpakumbaba, everybody. Siguro hindi ninyo yan naranasan. I will give you an example. I do have disappointment of my siblings. Most of them, mayroon akong disappointment.
Kasi dapat sila sana ang mga role model kasi sila man ang mga nakakatanda. I am the youngest kids among 12 children inside the house. Ako ang youngest. So, magtaka ako, mga ugali nila sama, ugali nila tampururot, ugali nila bungangira, ugali nila kanang mag-apoy-apoy, maghaling ng apoy, mang-asar, ugali nila hambog-hambog, ugali nila hindi magpasabi, ugali nila tampururot. So, I observe the rainbow color of attitude of my family. They've been fighting in front of my mom and dad before. My mom also cried so many times of my siblings' bad attitude. Pero my mom is very pakumbaba lang talaga siya. Ang kanyang ginagawa, umiyak siya. Kahit sinasaktan na siya ng mga kapatid ko. Hilak lang akong nanay. So siguro kung sa ilalim ng bahay yung time na yun, kung wala nagpakumbaba ang aking nanay, siguro hindi ko alam kung saan na kami ginapulot ngayon. Hindi ko alam kung mayroon ba akong nakitang good role model na isang ina na mabait at magpapakumbaba. Okay? So the words magpakumbaba, I heard that many times sa akong nanay. Lagi ni nanay ginasabi sa akin noon, magpakumbaba lamang. Ayaw pagsukol sa imong mga kaaway. Ayaw pagpatol sa ilaha. Because before, in Siargao, binubuli po ako doon. Elementary until high school. First year high school. Lagi ako ginabuli doon. Laging ginasabihan ako nga hindi ako makaaral ng college dahil kapobre namo. Hindi ako punta ng ibang bansa dahil hindi raw ako marunong mag-English. Hindi raw ako makapunta ng ibang bansa dahil wala daw kuno ako pira. And then kinain namin kamuti kalibre. Paano daw ako maka-graduate in college? Paano daw ako makapunta ng ibang lugar? Nang nanay ko anak lang palagi. Kamanting ang laging kinakain. And then, binubuli din kami about sa pagiging membro sa PBMA. Because in Siargao, isa lang kami na pamilya doon ang membro sa PBMA. Ginabuli kami doon ng mga silingan namo, mga tao doon. Even the church, the Catholic Church, hindi kami pinapasok dahil mga demonyo daw kami. So, hindi basta-basta ang aming naranasan bilang isang membro ng PBMA sa Siargao. So, me, as I grew up, naranasan ko ang mga pambubuli. Pero nagpakumbaba lang ako. Because I know God is with me. Yung pinatuluan ko lang yun ng luha noon. Gusto ko nang patayin yung taong nagbuli sa akin. But God saved me. Ayaw niya akong manakit ng tao. Tinuro ng Panginoon sa akin, magpakumbaba. So, and I did. So, siguro kung yung time na yon na pinaswabi ko yung hatred ko at sinasaktan ko yung tao na yon dahil hindi ako nagpakumbaba, I don't know that makapunta pa ba ako dito? Andito pa ba ako sa harap ninyo? No. Because God is teaching me na magpakumbaba. And my mom always told me, magpakumbaba ka lamang. Ayaw pagsukol, ayaw pagsulti ng mayaot sa ilaha. Kay moabot ra ang panahon. Nga alsahon ra ka sa Ginoo. Iyan ang sabi ng akong nanay. So kayo mga membro sa PBMA, nagawa ba ninyong magpakumbaba? Mahirap ang salitang magpakumbaba, no? Kaya puro tayo mga maldito. Puro tayo may mga garbo, mga pride, naabot langit ang mga pride. Okay? Yung mga galit natin sa ating puso ay hindi natin ginalit go. So, I do have
yung tampo sa aking mga kapatid. Pero ginalit ko yun. What I did, because naunawaan ko ang turo ni Divine Master to love one another. So, ang ginagawa ko ay, I send them gifts, I give them money, I support them, just to let them know that wala akong galit, wala akong tampururot sa kanila. So, yun na ang ginagawa ko. Wala man ako doon na mabiso-biso, mahaghag nila, makausap, layo man ako. So, through sa akong pagpadala ng mga kunting tulong sa kanila, damit, pagkain, pira, o ano pa. So, yun na ang ako na lang way of giving na may pakita ko at magawa ko, magampanan ko na ako'y nagpakumbaba. Okay? At nakaunawa sa teaching ng atong association. Sabi ni Divine Master, itong ating mga gawa, itong ating mission ay ang pagsunod sa mga itinuturo ng Panginoong Diyos. The PBMA people, kailangan siya'y masunurin. Kailangan siya'y isang batang mabait. See? Kayo, mga membro sa PBMA. Ang pagsunod talaga ang itinuturo sa inyo. Sabi ni Divine, follow the footsteps of our Lord Almighty. And then, yung mga footsteps ni Jesus Christ. Diba? Mahirap yan sundin. Pakumbaba, pagpatawad, pagpasyensya, pagbigayan, magmahalan, honesty, loyalty, sincerity, dignity, integrity, sacrifice, understanding, patience. Lahat yun ay mga footstep yun ng Panginoon. Makaya natin sundin. Kung ikaw mabait na tao, kung ikaw mabait na membro, masunod mo jud na. Kaya nga, nakapasok kayo sa PBMA dahil mga pinili kayo. Nasa kanya ang damdaming nagmahal sa kapwa-tao. Nasa kanyang puso ang wagas na pagmamahal. Kaya nga, kahit pinagsabihan tayo ng masama sa ating kapwa, ngunit nasa atin pa rin ang pagpakumbaba at pagtiyaga. Huwag natin kalimutan ang pagpakumbaba at ang pagtiyaga dahil naroon ang pagiging makadiyos. So, kayo mga membro sa PBMA, naka-experience kayo na ginasabihan kayo mga demonyo? Sinabihan kayo ng mga kulto, siraulo, mga buang, way mga grado, mga kamanting. Di ba? Marami kayong mga naranasan yan. Kahit sinabihan kayo na masama, sinabihan na kayo na watak-watak na kayo, kaya wala na inyong Divine Master and Isday, di ba? Sinabihan kayo yan. Pero, pinakita ninyong minahal talaga ninyo ang PBMA. Pinakita ninyo na nagpakumbaba na kayo. Kahit ginasundot kayo, continue pag-attend ng meeting. Continue pag-attend ng conference. That's represent na nandyan sa inyo ang mga pusong maawain at pusong mapagmahal. Kahit grabe na ang mga sundot na sundot. Hindi ninyo kinalimutan ang pagpakumbaba. Pinalayas na kayo sa mga chapter. Pero, hindi man kayo nasukol. Hindi rin kayo nagmaldita. Hindi man kayo pinapasok. Hindi, sige na lang. Pakumbaba na lang. Ano na lang kayo. Nandito na kayo sa social media. Nakinig na lang ng mga message. So, patuloy pa rin nagpakumbaba. Hindi nagre-revenge or nagalit sa isang tao or sa kapwa. Hindi. So, pinakita ninyo ang mapagkumbaba at nagtsatsaga pa rin kayo. Kahit wala kayong mga chapter, kahit walang master na makita ninyo sa harapan ninyo na nag-guitar, nag-concert, kahit walang Divine Master nga nagyaw-yaw sa inyo, pero nandyan pa rin ang inyong pagtsatsaga na humahawak kayo sa ating association. Okay? And that's good for you. Congratulations, PBMA members. Okay? So, ang pagpakumbaba at pagtsatsaga, sabi ni Divine Master, yan ang representation na sinusunod ninyo ang yapak ng ating Panginoong Diyos Hesukristo. Okay?
Totoo ba na ang taong may mataas na tungkulin, hindi na ito marunong magpakumbaba? Totoo ga dyan, di ba? Ang tao palang mas mataas na tungkulin ay hindi na ito marunong magpakumbaba. Ang masasabi ko lang na ang tao palang mas may mataas na tungkulin, parang mataas na rin siya kung titingnan. Ang taong pag mataas na ang tungkulin, matalas din kung magsalita at magmalaki din ito sa kanyang sarili. Ang mga taong may ganitong uri na ugali, nangahulugan na ito'y malayo na sa kanya ang Diyos. Yes, may mga taong, yung mga taong nagpatuo-tuo na sila daw ay ginapasukan ni Divine, ginasaniban ni Lolo, ni Captain, Dr. Yudes. Nandoon daw si Master Food. Pag mamataasan man na, paghambog-hambog man na, feeling na mayroon sila mga connection nung unang panahon, kang Divine, nabigyan sila ng mga kaunting kapangyarihan, naturuan sila kung ano ang mga mirakulo or mga kapangyarihan nung unang panahon. O tapos may mga connection kang Master Junior na sila daw punong-puno na ng mga pag-aral, mga wisdom, mga salita ni Master Junior, kaya nagmamataas na, hindi na makinig. Kahit mataas na ang tingin sa sarili, kay close, kay ano daw, may mga kaugnay daw, ang tingin sa sarili parang di na yun matamya, hindi na magpasabi, hindi na magpakurekta, hindi na makinig. Paano kung makinig ang mitos-mitos naman na? Pag mataasan yan, ang tingin sa sarili nila na sila na, kay mga kwan daw yun. Mga kasama daw sila ni Master Junior sa ilahang mga chapter noon. Kaya hindi na makinig. See? So, makita ninyo yan. Tingnan mo. Yan ang mga ugali ng mga PBMA member. Ngayon, makikita mo yan noon at ngayon. Sa ano naman? Sa bansang Pilipinas, tanawa ng mga edukado, mga degree holder, mga lawyer, sus, muragway mga buot. Pataka ragyaw-yaw. Tingin nila sarili, mayaman, senador, congressman, ano ba yung mga posisyon? Hindi nila alam ang ilang mga sarili. Hindi na makinig. Ang mali, gawing tama. Nakita ninyo yan? Ang mga karumal-dumal na mga gawain, itatago, gawing tama. Yun man ay mga pagmamalaki. Kay mga tag-as na ng mga tungkulin sa panggoberno. Tag-as na tungkulin sa lipunan, sa PBMA. Nga dagko ng karadyo ng mga ulo. Disim na, ma-PBMA man na, o mga sa panggoberno, parihara. Na yung mga taong sobra ang tingin nila sarili, sabi ni Divine, mga malayo na yan sa Panginoon. Kaya ganun na. Totoo ba na hindi nagkamali ang Diyos? Na kailangan na riyan sa iyo ang pagmamahal sa Kanya. Kung ikaw ay mapagmalaki sa iyong sarili, ang Diyos ay wala sa iyo. Kailangan mahalin natin ang Panginoon higit sa lahat. Saka pa natin mahalin ang ating sarili at ang ating kapwa. Love your God. Love your country. And love your fellow men. Those are the most important if you are a good follower of PBMA. Take note, everybody. Sabi ni Divine, na kung ikaw ay mamalaki sa iyong sarili, wala sa iyo ang Diyos. So yung mga yung mga tao pala na mga hambog, mayabang, mga dagong tao, mga ulo nila, mga feeling na jud, manakit na magsalita, mga bunganga, murag mga kutsilyo, lumabas sa kanilang mga bunganga. So, yung palang mga tao na yun, ay wala sa kanila ang Diyos. So, kaklaro no? Kaklaro jud. Makita ninyo sa bansang Pilipinas, mga tao na sa panggoberno, makita ninyo mga bunganga, ang sakit magsalita. Sabihin pa nga patyo nila ang presidente.
sabihin nila ganito, ganito. O sabihin nila na ang presidente bangag. So mga salita yun na mga masakit. So yung mga tao pala iyon ay wala sa kanila ang Diyos. So kung ikaw member ng PBME ay mapanglait, ay sus, wala di sa imo ang Diyos. Kung pangit imo ugali, wala sa iyo ang Diyos. Kung ikaw ay patuo-tuo, wala sa iyo ang Diyos. Malayo sa iyo. So, kailangan talagang mahalin natin ang Panginoon. Higit sa ating buhay. O, sa ating kapwa. So, God first, and then yourself, and their kapwa-tao. Tulo na. Kung sa PBME, honesty, sincerity, loyalty. Sa atong God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tulo. And now, here is, in our life, sabi ni Divine, mahalin mo ang Diyos. Mahalin mo ang imong bansang Pilipinas and love your Philomen. Sus! Mahal ba ninyo ang Diyos ngayon? Napanay kayo sundot sa gobyerno? Mahal ba ninyo ang Diyos na nagahilaw-hilaw kayo sa PBME? Mahal ba ninyo ang Diyos na ang 10 utos inyong giapakan? Inyong gibulsa? Mahal ba ninyo? Pangalawa, love your country. So, anong country ninyo? Pilipinas. Mahal ba ninyo ang Pilipinas? Na nagbibigay kayo ng mga putik dyan sa Pilipinas. Mga drug addict, kawatan, mga gambul, mga ano pa yung mga ginagawa ninyo? Mga drugs, mga pusher kayo. Mahal ba ninyo ang bansang Pilipinas? Handa man ninyo i-exchange sa China ang Pilipinas? Handa man kayo magpakaalipin sa ibang bansa? Sa China. Gusto ninyo ibenta yung Philippine Sea? Mahal ba ninyo ang Pilipinas? Hindi ninyo mahal ang Pilipinas dahil kayong lahat ay nagbibigay ng dungis o putik sa ating bansang Pilipinas. Ang inyong mga kaugalian ay hindi mabuti. Ang inyong mga ginagawa ay mga basura. Ang inyong mga attitude towards the government and the Philippines is basura. Ang inyong mga pagtratar sa kapwa-tao, basura! So, paano mo ipakita na mahal mo ang Diyos? Paano mo ipakita mahal mo ang Pilipinas? Paano mo maipakita na mahal mo ang mga kapwa-tao? So, kung mapakita mo na, sabi ni Divine, kaimportante, iyan. Kung ikay tunay at mabuting follower ng PBMA. So, nakaunawa. Okay. Bakit kailangan talaga na we must love our God, love our country, and also love our Philomen? Dahil tayo'y tao lamang na nilalang ng Diyos sa mundong ito. Kung ano ang kagustuhan ng Panginoon para sa atin, tayo'y nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Hindi dapat na magmataas tayo sa pagkatao at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Huwag magsabing mas marunong ka pa kaysa ating Panginoon tungkol sa tinuturo niya sa atin. Kailangan sumunod lang tayo at huwag magmalabis sa kung ano ang inyong ipapagawa sa atin. Ito ang dahilan, mga kapatid ko, na itinatag ko itong ating samahan. So, tatlo ito, my dear. We must love our God Almighty and our country and also our Philomen. Kung ikaw tunay na membro sa PBMA. So, love our God, so you have to honor His teaching, acknowledge His teaching, love Him from the bottom of your heart. Kung mahal ninyo ang Panginoon, takot kayong gagawa ng mga kalukuhan. Takot kayong mo disrespect sa iyahang mga pagtuturo. Dahil mahal mo ang Diyos o handa mong sinunod o you are sacrificing. Tinatyagaan mo na sundin ang kanyang footstep dahil mahal mo siya. Love our country. Yun na yun, sinabi ko. Huwag kayong
lakad-lakad sa karsada nga nagawalwal na, nagaigit-igit na, nagasuka-suka na, kay tungod sa kabayong sa kahubog. Yan ay pagdungis ng atong bansang Pilipinas. What is your representation as a Filipino? Sabungero? Scammer? Kawatan? Gambler? Drug addict? Drug pusher? Yung ba ang inyong representation as a Filipino? Tinuruan kayo na mahalin ninyo ang bansang Pilipinas. Huwag ninyong taksilan. Huwag ninyong bigyan ng dungis ang bansang Pilipinas. Naunawaan ninyo? Because our Father, God Almighty, tatay natin yan. Ang Pilipinas, mama natin yan. Ang inyong mga fellow men, kapatid ninyo yan. Naunawaan? There is a father and mother and children. So, kailangan nandyan sa inyong mga kaugalian. Dahil nilalang kayo ng Diyos at nandyan ang kapangyarihan ng Diyos sa inyo, kailangan itong tatlo ay i-register ninyo sa inyong mga utakan na mahalin ng Diyos, mahalin ang ating bansang Pilipinas at ang mga kapwa-tao. Sabihin naman ninyo, paano mahalin yung akong neighbor na palaaway? Yaw-yawira kayo. Hindi chismusa. Alam mo naman na yun ang kanyang ugali. So, respeto. Alam mo naman na yun ang kanyang mga buhay. Respeto. Diba tinuruan kayo magrespeto? Respeto ho na lang. Kay inyo na mga igsuon. Sa BBM, kapwa sister ninyo, may mga tampururot, may mga childish, immature, mga spoiled brat na mga membro sa PBM. Nakita mo naman yun, idilawakan na lang ninyo ang inyong mga pag-unawa. Kay inyo na mga igsuon. Inyo na kapatid. Nagkaiba-iba lang ang inyong mga tatay. Nagkaiba-iba inyong mga lahi. Inyong mga kulay sa inyong mga balat. Inyong mga status dito sa mundo. Nagkaiba-iba inyong mga language or dialect, pero isa lang ang inyong tatay. Okay? So, naunawaan ninyo? Pareha kayo, mga kapatid kayo. Pero nung nangyari sa bansang Pilipinas, kapwa Pilipino, magsundutan sa social media? Patuloy ang sundot sa presidente. Nakita ko yun. He is our fellow man. Kapwa-tao natin yan. Pero marami sa inyong patuloy ang sundot, patuloy ang pag-criticize, patuloy ang pag-negativity. Mga sirado talaga yung mata ninyo. Sirado ang inyong mga tainga. Nakita ko na gusto ninyong bilisan, gusto ninyong madali agad ang mga proseso ngayon sa bansang Pilipinas. Patience! Tinuruan kayo patience. Puro kayo puna. Kaya gusto ninyong magic agad. Na gano'n na ang mangyari sa bansang Pilipinas. It requires patience, my dear. Everything. Patience. Kung gusto na ninyong mga kayamanan, mga mabuting pamumuhay sa Pilipinas, progress, productive, patience. Let the government work their duties and responsibility. Your duties and responsibility, be a good Filipino citizen with a good moral character. Yun ang imong responsibility dito sa bansang Pilipinas. Magpakabait dahil trabaho yan. Magpakabuti, trabaho iyan. So yun ang imuhang ipokus. Imong atimanon. Dili kay sigira kag puna sa mga buhay ng mga tao. Remember, these are your brother and sister. Okay? Marami daw sa inyong magmarunong na kay feeling Diyos. Tingnan mo yung mga ibang country. Because they believe na pwede nilang masakon ang isang bansa. Pag mamataasan naman, no? Yung mga taong gusto mubungkag ng PBM, nagmamataasan man na. Kay feeling sila na ang makapangyarihan. Sabi ni Divine, sundin ninyo ang mga pagtuturo sa PBM na kabutihan. Huwag kayong magmalabis. Kaya hindi yan mga tinuturo sa inyo.
Kaya ito ang dahilan na nandito ang PBM Incorporated sa mundo. Nakita ninyo na itatag 1965 na rehistro sa gobyerno. Karon naa ka mo mga membro sa PBMA. Because ang atong tatay, Divine Master, nagtatag ng PBMA, niya girehistro sa bansang Pilipinas na atong nanay. And then tayo, mga Pilipino, mga membro sa PBMA, mga Pilumen, kapwa, brother and sister. Naunawaan? Okay. Bakit nagsikap si Divine Master na may tatag itong ating samahan? Ano ba itong ibang mga samahan? Dahil nakita ko, nung malit pa ako, sa aking pagsunod sa aking mission hanggang malapit ng nanlamig ang samahan, nakita ko at naranasan ko sa pag-ikot-ikot sa buong Pilipinas. Aking nasaksihan na ang ibang samahan na karamihan nito'y puro pride ang kanilang pinairal. Mga iba't ibang uri ng samahan na nagpahalaga sa kanilang sarili, dangal. Sa kanilang dangal. Mayroong mga samahan na nagpakitang tao lamang upang sila'y matatawag na kasapi ng samahan. Ngunit ang ganitong uri ng samahan ay hindi naayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Hindi pa rin ito nagpapatunay na sila'y totoong nagsunod sa utos ng Panginoon. Kung dito tayo sa mga relihiyon, there are thousands of religion introduced to us. I tell you the different kinds of leaders. Itong iba't ibang leaders na kaiba't ibang mga relihiyon, they are talking about God. Bawat bigkas tumatawag sa Diyos, walang ibang hangarin kundi ang Diyos. Ngunit kung tingnan mo ang mga ginagawa, wala! Malayo ito sa kilusan. Different movement. If you have to read the Bible, the Old and the New, or the Old Testament, kahit basahin mo at kahit hanapin mo kung anong panig o bahagi sila tama sa pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon, wala ring halaga yun dahil ang kanilang serbisyo ay pang material lamang. So, sabi ni Divine Master na ako, nagsikap ako na may tatag ito atong samahan dito sa material world. Nandito, sa bansang Pilipinas, 1965, PBM Incorporated. Nagsikap ako kay, sabi niya, during sa akong pag-mission, punta ako iba't ibang lugar, naobserbaran ko ang iba't ibang mga grupo, mga iba't ibang samahan. Nagtatag sila because of pride. Pride. Gusto din nilang magpaka-master. Gusto rin nilang maghawak ng kapangyarihan. It's all about money, power, popularity, and kapangyarihan. Iyon man ang mga gusto nila. And then additional pride. Kaya gusto po nilang tanawon sila sa mundo ng mga dagkong posisyon sa kalibutan, mga niludhan, mga ginasundan. Iyon man ang kagustuhan nila. And aside from that, there is big money behind. Kung maraming tao, maraming pira. So, ito ang sabi ni Divine, nasaksihan ko na maraming mga tao nagbuo ng mga grupo tungod sa pride ang kanilang pinairal. Gusto rin nilang magpaka-divine. Gusto nilang magpaka-master because it's about pride. Sabi niya, nagpahalaga sa kanilang sariling dangal. Yung sarili lang talaga, yung personal motives, personal interest, personal gain. Yun lang ang kanilang mga ginatupag. They don't care if the members is hardship. They don't care if the members ay wala nang makain. They don't care as long as money. Yun man, itong sabi ni Divine, sariling dangal lang nila ang kanilang ginatupag. Marami diyan. Ginawa lang kayong mga gatasan. Mga, sangkalan. Because of pride. Because of their own needs. Kailangan din nilang kumain. Kailangan nilang magbayad ng bills. Kailangan nilang magbayad ng internet. Kailangan nilang magpaaral sa mga anak. Kailangan nilang
Oh, mubayad na ilang kotse. So, saan sila kukuha? Sa inyo! Ito ang sabi ni Divine. Sa inyo kinuha yun ng mga pira. May mga samahan daw, nagpakitang tao upang sila'y matawag na kasapi sa samahan. Yeah! You can witness now. You observe now that there are so many group right now carrying the name of PBMA. Ngunit ang ganitong uri ng samahan ay hindi naayon sa kagustuhan ng Panginoon. My dear people, look at this. Ang mga samahan daw ito, hindi ito kagustuhan ng Panginoon. Nagsarili sila ng sarili nilang mundo. Their own material mindset, material view, mga material needs, mga personal gain and interest and motives. Yan ang mga dahilan na nagsarili sila ng mga grupo. Actually, this is not kagustuhan ng Diyos. Kaya ang tao, pwede man magsarili ng mundo by sungag-sungag sa batas ng Panginoon, by sungag-sungag sa doktrina ng PBMA. Pwede man kayo magsarili ninyong grupo. Pero ayaw na dalha ang PBMA. Ayaw na dalha si Divine Master, si Master Junior, ang mga espirituhanon. Wag na. Kay sabi ni Divine, na ang inyong mga purposes ay wala na ayon sa PBMA. Hindi ito pa rin nagpatunay na sila'y totoong nagsunod sa Panginoon. Kundi tayo sa mga relihiyon, there are thousand religions introduced us and different kinds of leaders. See? Marami daw mga tao magwali-wali, mag-preacher, tingnan mo sa karsada, sa lancha, na yung mga tao diyan nagwali-wali, nagdala-dala ng Biblia. Versikulo, nagwali-wali sa bunganga. How about yung action? How about his personal life? How about his attitude? Ano kayo ng may mga simba-simba kayo dyan? Sino ba yun? Sino yung nag-preacher din sa online na nakasuhan na ng na ginagamit yung Jesus Christ? Na marami parang mga hindi mabuting ginagawa. Marami diyan na ng mga leaders daw dito sa mundo na magpa-leaders. Pero ang kanilang mga action ay against sa Panginoon. Makita daw ninyo naka-uniform na nilahang mga pastor, priest, leaders. Kita daw ninyo naghawak ng Biblia, naghawak ng krus ni Jesus Christ. Nag-preaching ng mga bersikulo. Pero how about the attitude? How about the action? May nakita nga ako dito ng mga reels na mga priest na nagsundot sa gobyerno sa President Marcos. Masama ang kanilang mga pinagsasabi. Sabi ko, anong klase ito na Anong klase ito na pare? Na sinabi man ng Diyos na love God, love your country, love your fellow men. Ang bakit nagasundot-sundot sila sa gobyerno, sa presidente? Marami silang, naghawak pa sila ng Biblia. Sus, Ginoo ko. Unsa na to? Tingnan mo. Kayo gi-introduce, maraming nag-introduce dito sa inyo sa mundo ng mga kaiba't ibang mga leaders daw. They're talking about God. Bawat bigas, God. Walang hangarin, God. Kundi, God. Sabi ni Divine Master, ang mga gawa, tingnan mo. Malayo sa kilusan. Iba ang kanilang mga pagtuturo. Iba ang kanilang mga ginagawa. Kung tingnan ninyo sa Biblia, old and new. Kung inyo daw yung basahin, kahit saang panig kayo, bahagi ng pahina na yon. Sabi doon, kung hindi tama ang inyong ginagawa, wala pa rin kayo halaga. Walang kabuluhan.
Hindi kayo matawag na mga tauhan ng Diyos. Hindi kayo na matawag na mga tunay na nagserbisyo sa Panginoon. O, ano ang mga pagserbisyo sa Panginoon? Benevolent, charity. Ano ang mga ginagawa ninyo ngayon dito sa social media? Nag-preacher, pero nang warta kang mita? Apply kang mita para makapira ng inyong mga the preach of God. Yung inyong mga time, hindi ninyo binuhos benevolently. Mita is always invite me to monetize my video, but I never accept. Kasi ang akong pagbigay dito ng serbisyo sa PBMA, charity, benevolent. Kaya yun ang atong title sa atong asosasyon, benevolent, kindness. Ang oras ko, binigay ko sa mga membro sa PBMA without money involved. Mayroon nagsabi sa akin, i-monetize mo na yan, Sister Mitz, para yayaman ka. No, hindi ako nag-iipon ng kayamanan dito sa material world. Nag-iipon ako ng kayamanan ko doon sa langit. Sa spiritual side, yun ang iniipon ko. So, the money is just material. Oh, it helps, but if God is giving you a mission, do not ask money. Do not request money. No money involved. Kasi Jesus Christ noon nag-mission, nagpunta ng ibang mga bundok-bundok, nag-reach out ng mga tao sa kabundukan. Wala nagpabayad si Jesus Christ. Wala siya nangayo og kwarta. Oh, so dapat sana ang mga tao ngayon, if you are given a mission by our Lord Almighty, mamember ka man or non-members, huwag ninyong anuhin ng mga pangwarta. Huwag ninyong haluan ng mga pang-scam. Huwag ninyong haluan ng kahit ano-ano. Tapos sabi ni Divine, banggit ng banggit pa ang pangalang Diyos. Hangarin Diyos. Ang mga representation parang mga holy daw tingnan. Pero ang mga bunganga, ang mga ginagawa, ang mga iniisip ay wala na aayon sa kagustuhan ng Diyos. Oh. So, kana daw inyong mga representation ngayon, na nag-preaching kayo ng mga the Word of God. O ano pa yung mga preaching ninyo ngayon na nagpabayad kayo o ng ano kayo ng kwarta, nang hingi kayo. O masimbahan man or ma-PBME, kung ang inyong mga purposes ay money matters or mga money, sabi ni Divine, yung mga pagserbisyo ninyo, pang material lang yan. Dahil kung hanapin ninyo sa Old Testament, New Testament, usahan kaysa na page ng Bible, hindi doon makita ninyo na yung mga taong gumagawa ay ang kinin ng Diyos. Hindi ninyo yan makita. Ang taong nusunod sa kabutihan at kabaitan at nag-honor sa Ginoo, nag-honor sa batas ng Diyos, at ito'y nagpakumbaba, nagpakabait, at nagmamahal sa kanyang Diyos, sa kanyang sarili at sa bansa. Sabi ni Divine, yun ang tunay na mga tauhan ng Panginoong Diyos Jesucristo. Naunawaan ninyo? So, daghang guys, salamat sa inyong pakikinig. So, I wish that this message ay maka-common sense kayo na may maraming mga grupo ngayon that they're only looking about money. They're only yung mga business. They're only talking about money. Business. Tapos sabihan kayo nga, kailangan dito ka, kay mayroon kang matanggap na kayamanan at the age of ganito, pag-edad ng grupo, magkaroon ka ng ganito na pera. Sabi ni Divine, pang material na. O, ang inyong dapat iipunin, iimpok ninyo na mga kayamanan, yung relasyon ninyo sa Diyos,
yung makapag-render kayo ng mga benevolent charity, mga good deeds ninyo, mga mabuting kaugalian ninyo, mga relasyon ninyo sa mga kapwa-tao na mabuti. Yun ang pinaka-importante. At ang inyong panindigan at pagmamahal sa ating PBMA Incorporated. Forever, now, one day, and tomorrow. Thank you, Karajaw! Maraming salamat po sa inyong lahat. So this message is from our beloved Divine Master and the four corners of the world, and Master Rubin Boracay Jr. and all the spiritual division. Sign and approve our beloved Master Rubin Boracay Jr. Palakpak po sa inyo po, Divine. Daghang salamat sa inyong pakikinig ngayon sa atong lecture. Okay? So, sa akong mga beautiful and handsome listeners here in Facebook. Okay, Sister Precious Ale, Brother Ryan Arla Madrid, Brother Rodilio Idos Versosa, si Sister Josefina Laurina, Sister Maria Lolita Bahaw, hello. Sister Vilma Ditan, hello. Sister, hello, Madam Gwendolyn Nicleo, hello po. Si Brother Delvin Isplana, si Sister Santa Olila, Santa Ana, hello. To Sister Inday Hi Bilia Laurente, nice to see you, sister. Good to see you. And Sister Sherry Gadilig, hello. And Brother Danilo Poronda, Sister Macford, Sister Wing Molo, si Brother Danilo Dukay, Sister Rita Cagadas, hello. Si Brother Manuel Rit, Sister Bibian Pariha, Sister Rita Cagadas, good morning. Tama po, palawakin na din nating isip at pag-unawa. Let's spread love. Love, love, love. What the world needs love is love, sweet love. Na 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 na. Spread love, everybody. Okay. Sister Sinaida Jumasarko. Si Sister Nini Talundong. Brother Wilmar Haranilia. Hello. Sister Cheryl Aldin Rapp Wendell Mendoza. Sister Serena Kalot Calvo from Morning Sis Mates watching from Northern Samar. Samar. Sister Emonica Mantis Malaluan. Hello. Si Nining Nels Eskrela. Hello, sister. Si Sister Flora Buktulan Gumasing. Sister Maria Charlita Bakubi Mingal. Okay? Si Sister Mabel Naupo. Sister Jisa. Sino yun? Jisa. May Jisa kanina. Jisa. Joy Lumanog. Hello. Sister Lucita De Leon. Sister Mermayo. Hello. Ay, pagagwapa sa mga friend. Sister Teresita Lacinto. Hello. Sister Sister Sabi Belin, Sister Rani Ani Rabuga, hello, Sister Jolita Sha, Sister Felibelo Tardite, si Brother Jeffrey Joseph Nabung, hello, Sister Brother Jimmy Bustardi, Brother Wilmar Haranilia, and Sister Norma Rofisa, Sister Ma, Berna Ihambre, hello, Sister, ano nabasa ko, no? Balik-balik na. Sister Erlinda Paga, parang birthday mo ngayon, sis, no? Happy birthday! Okay? Okay. Parang nabasa ko na lahat. So, daghan kayo. Salamat, everybody, good people in BBME. Thank you, and thank you kindly for your golden heart na nandito kayo sa akin, nakiunong sa akong lecture karon na oras. Okay? So, we'll see. Baka ganahan pa ko magbasa, and I'll be back. I shall return.
Take care po. Alright. Take care. Bye-bye.